ito po, bali, tapos na po kami. Ito na po yung ano lang po to. Smooth finish siya. Sinasabi smooth finish, ano siya. Naka-plaster with puro. And tapos yung dito po sa, ito po na area, in-extend nila mamasubali hanggang doon lang talaga sa, yung gitna na yan na poste. Bali na iwan, din naglagay ng maliit na bintana. Para meron pa rin bintana yung isang kwarto kasi po 3 bedroom yan siya. Papasok tayo. So bali pala yung pinto nila pinapalitan na nila, sir. Pinatanggal na rin yung hamba kasi medyo tabingi yung hamba. Kaya pati yung pinto din siya. So pansinin kasi siya. Kaya pinabago na lang nila, ma'am. Kung mapansin nyo, may din siya. Ay puro inaster kasi po binakbak namin yung dating hamba. Tapos inalis yung pinto. So yung nandito yung pinto sa gilid ng kasandala. So ka naman. Hindi ko mapansin nyo yung sa taas lang ang naka-waterproofing kasi yung taas pa lang yung may tawag nito pintura. So yung hanggang kalahati lang muna yung waterproofing. So walang magawa. Kailangan talaga yung waterproofing kasi nga hindi namin maliha yung skim coat kasi nga lagi siyang basa. Kasi nga laging nauulan. So ayan na po. Naglilinis na kami, nag-iinit na kami. So bali itong area nila, ma'am, itulak hindi na. Hindi, itulak pa. Kita ka na nga dito, G. Bali ang sukat po nito is 54 square meter. So yun, nalagyan dito ng bintana. So kung mapansin nyo, meron naman syempre pupumit dyan, banggaan yung bintana. Pero approve po yan lahat nila, sir, kasi palagay sila dito ng butas para po sa aircon. So kung mapansin nyo, wala sa gitna yung bintana kasi nga po naglagay ng para sa aircon. So palagay na sa gitna po talaga. Then yung bintana naman, nabubuksan naman siya parehas. Magkabangga lang siya ng hindi lang siya yung bukas na totally talagang nasa gilid yung bintana. Then pinabalik lang ni sir yung inalis namin na bintana sa likod kasi ang gusto nga ni sir yung may grills na sa loob. So ayan, dito sa baba yung bintana po yan sa may kusina, yung sa back door. So ayan, nilipat po namin dyan. Then naggawa din kami dito ng pintuan. So ang ginamit namin diyan is solid mahogany. So ito pala yung problem nito, hanggang dito lang siya kasi nga 1/8 bend lang siya papunta po dito. So nandito po yung manhole ng buong drainage, pero ang problema po hindi nakasintada yung loob, lupa lang. So nag-erosion yung lupa, so nagtatambak doon. So hindi flowing maigi yung kanilang kaya pag umuulan dito lumalabas dyan ang tubig. Tapos yung dito kay ma'am hindi na di-drain pag umuulan kasi nga may problema yung drainage nila. So inareklamo na daw yan ni sir, pupuntahan daw ng Tuesday. So bali ito testing natin yung sa loob. So ito pala yun pinalit namin yan, solid mahogany. So ito kala sir na to. Then dito pagdating sa baba wala kaming muna kasi yung pinauna talaga ni sir is yung back na nakaslab hanggang second floor. So bali ito po ang ginawa namin dito. So yan, kung mapansin nyo, at least lang yung CR, pero yung future plan nila sir, ilipat yun dito sa likod yung pinto. Then nakaabang po yung para sa kuryente, para sa ilaw, para po pag gusto nila maglagay ng ilaw sa bar. So meron na siyang naka-ready. Then dito po gumamit kami ng 60 by 60 na tile. So naka 45 lang siya. So kung mapansin nyo, green out lang namin yung instead na gumamit ng tile trim. So same po dito sa may lababo. So yan po. Medyo mahaba itong lababo nila kasi papunta po dun sa extension. So, dito muna kayo. Kakain pa tayo. Ha? Dito muna kayo. Kakain pa tayo. Alis na kayo? Alis na eh. Pinaligpit ko lang kayo kasi mag-video ako. Alis na kayo? Kakain pa tayo. So ayan po. Yan. So ang ginamit ko dito ay pinalitan ko yung nila mo. So, para kung gusto mong pag-ano, ayan, susubra naman yung tubig ko. So, ayan. Ano po yan siya.
Then, nag-ano niya sila ma'am ng mga sakit outlet. So, bali, then yan is para sa ventilation ng exhaust fan. Kasi planito nila sir is palagyan ng kisame. So, yan. Kasi meron silang CR sa second floor. So, need talaga siyang kisame. Dito, naglagay din kami ng outlet. Then dito, ito para sa ref. Ang alam ko dito, ang plan nila ma'am, ref, then cabinet. Pero naglagay pa rin kami doon. Kasi kung magpa-cabinet na sila ma'am, kung maglagay sila dyan ma'am, microwave o ano, di meron pa rin siyang saksakan. Then akit tayo ng second floor. So bali, ang may paint lang po dito is yung second floor. So kung mapansin nyo po, ito po yung ilalim ng hagdan, yung sa ilalim po ng hagdan, nilagyan namin siya ng cabinet. Kasi para hindi siya, so yan na, agad ang CR nila ma'am. So dito pala sarado. Then, eto po pahuli yung aming pendant light kasi yan dyan. So wala pa kasi yung in-order namin yung nagustuhan ni ma'am na na pendant light sa stair. So yan po, nilagyan ko siya ng cabinet kasi nga sayang yung space. Kung isang buo lang siya. So, wala namang plan dyan sila ma'am na magpabintana o ano doon. So, nilagyan na namin ng cabinet para hindi sayang yung space. Then, yun nga, magagamit pa sa loob. So, ito, bagong kasi, nag-retouch kasi kami. So, ayan, bali yung unang bedroom. So, sa sa baba, mapansin nyo bakit yun yung pinto? Kasi po, nakaano po yan. In-anticipate na po namin yan nasa pagta-tiles para po hindi na magbawas ng pinto. So, yun. So, bali yan po yung sa pinto. So, nakaano na po yan na kasi pag-tiles kasi yung susunod na nila ma'am yan. Ito tiles. So, yun po. Naglagay lang kami ng pin light, then center light. Nandiyan man po yung center light. Kaya bumawi na lang ko dun sa ni ma'am sa request. Then, ito yung nilagay namin cabinet. So, sila sir nang mag-ano dyan ng hangeran. Then, dito po yung lagayan. So, ito po pwede dito pumatong. Pumatong kasi, naman, matibay naman po yung pag-ano yung pumatong. Kasi ba, hindi naman natin abot hanggang dulo. So, nilagyan ko talaga siya. Hindi ko siya dito sinagad para kung sakaling may nakahanger doon na need abutin, pwede ka po dito pumatong. So, yun po yung yan. So, pwede naman siguro na ito isarado. Pwede na ito isarado? Kaya lang baka dumikit. Okay lang? Ha? Wag muna. Okay, sorry. Wag daw muna pala. So, wag daw muna pala isarado. Baka dumikit. Mapagalitan ako ng aking mga taga-pintura. So, ito po yung unang room. Din yung pangalawang room yan. So, yan po lahat ay based sa plan nila, sir. So, sinunod lang namin. Pati po yung sukat. Then, ang kagandahan lang po nandito sila na actual namin sa kanila pag-pa-approve. So, yan po yung pangalawang room. So, sa pangalawang room, ganun din. Pin light, then center light. So, yan po. Yan. Tapos naglagay lang po kami ng additional na mga socket para kung saan man po mataon yung kama. So, meron pa rin pong saksakan. So, dito po, ito pong mapansin nyo, nakapaglagay pa rin ng bintana. Di ba po mostly kapag is sagad. So, ayan po. So, naglagay kami dyan ng canopy. Then, 30 by 60 na tiles para sa wall. Yan, kasi yung bintana. Yung bintana lang din yun na dati. Tumutunog na yung yung flooring. Isa sa flooring, wala pa po yung tiles kasi to follow daw po yung pagtatiles, sabi ni Seth. Tapos dito po, so ito yung hallway papuntang CR at saka pang pagpunta sa third bedroom. So, ayan na. Ipita na ating mukha. Ang ating mukhang haggard. So, dito, pagdating po dito sa CR, yung mga yung mga materials dito is kilamang. Kaya yan, ng indoor, din yung lavatory, shower. Yan yung mga kikita nyo na yan. Ito. Tapos,
yung ano, tapos yung tiles kasi po ang ano talaga lang dito is abang. So ano na ni bumili na sila ma'am din, pinapicture na pinakabit na sa amin, pati yung pagta-tiles pinasama na lang ni ma'am. Ito yung pictures. So yan po. Then ito naman po yung hallway papuntang third room. Dito po sa third room is ano po to, hindi siya kagaya dun sa first and second room na ano siya solid mahogany. Dito po sa third bedroom is ano lang po ito. Plywood lang po siya. Flush door. Tamang ano. So ito medyo malaki dito yung room. Flush door lang siya. Kasi po alanganin siya sa 60. Maliit lang po siya. Kasi nga nagkaroon pa tayo ng hallway, then nagkaroon tayo ng CR. Then ito. Yan. So merong center light. Then, yung pin light na din. Then, merong bintana din. Then, yun yung nakikita nyo dun sa labas na bang para sa aircon. So, yan din po. Wala pa siyang tiles. Kasi nga, pag ano ni sir, pagbalik daw ni sir, yan na po yung kasunod nilang plan na ito. So, sabi ko naman nga, ang pagpaganda is kahit sa na. Kasi po, ang mahirap lang. So, ayan po, nabubuksan siya, di ba po? Hindi lang siya yung sagad dun sa wall. So, same dun sa kabila na kwarto. So, kasi gawa nga nito. Nagpaano sila para sa aircon. Nasang ano dito. So, bali, ano po, inabot po kami dito ng 7 weeks. So, more or less mga isa't kalahating buwan. Yung mga saksakan sa baba is pinalitan namin kasi diba metal yun lagi kasi basa yung wall, laging basa kaya pinalawang na siya. So binago na namin yan. Bago na yan, plastic na yan, diba G? May rep na. May rep na. Nandiyan na agad ang rep din, nag-add pala kami dyan ng isa. Nakabili na agad kayo ng rep hindi na tayo uwi. Tapos dito, ito testing natin. Kaya may tubig. Grabe yung pag galing na dito sa baba, umakyat sa taas, bumaba ulit, ay pabalik-balik kasi nga nakalimutan ko ito kanina. So, ayan na. Yan. So, wala. Naririnig mo yung tunog. Yan yung manhole dito sa loob. So, yan, yung sa hawakan sana na ano daw na piglas. Titingnan natin ngayon sa labas. Kung dumadoy siya. Yan po. So, connected po yan. Walang problema sa loob. Ngayon, pag mag-imbak yung tubig doon, dito nga po. Kasi lalo pag sumabay yung ulan, hindi nga po ito nakakatagos ng mabuti. So, yan po yung galing loob. So, pag galing sa loob, walang problema. Nakakonect po siya. Nandyan po nakakonect yung lababo. Laundry naman sa baba. Downspout, tubig galing downspout, tubig ulan din. Lavatory ng taas at saka laundry ng taas na CR. So, yan po yung connection niya. So, yan po. So, walang problema. Connected siya lahat. Yan. Ang problema lang natin dyan yung pagpunta naman dun sa main drainage. So, pero pag galing sa loob, yan po ang connection. May putol, so tuloy-tuloy. Yan po ang aming natapos for today. O ano ngayon, pahinga na kayo. Kakain na. Thank you. Lahat